Tara, pag-usapan natin to. Let's go. Magandang araw, kapamilya. Bilang isang political scientist at kasalukuyang nagsisilbi sa iba't ibang kapasidad sa ating bayan. Wow! Recently, marami sa aking mga kaibigan at ilang kamag-anak ang nagtatanong tungkol sa isyong courtesy resignation. na hinihiling umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet secretaries. Well, bilang isang political scientist pero apolitical sa usaping partidong politika, I'd like to explain this issue objectively and constructively. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng courtesy resignation? Ang courtesy resignation ay Isang voluntary offer to resign sa karaniwang hinihingi ng Pangulo sa mga miyembro ng kanyang gabinete o iba pang appointed officials. Ito ay hindi direktang pagtanggal kundi isang paraan ng pagbibigay linaw o paglilinis sa hanay ng pamahalaan. Lalo na kung mga kontrobersya gaya ng trust issues o simpleng gustong mag-recalibrate ang Pangulo ng kanyang team. Ito ay hindi bago. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay humiling rin ng courtesy resignation mula sa kanyang gabinete noong 2005 sa gitna ng Hello Garci scandal. Ganoon din si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na noong merong mga aligasyon ng korupsyon sa ilang opisyal. Ano nga ba ang pros and cons? Ng ganitong hakbang. As to pros, meron tayong tinatawag na accountability. Pinapakita nito na ang administrasyon ay may intensyon na i-review ang performance at integridad ng mga opisyal. Second, as to the pros, meron tayong tinatawag na political cohesion. Ang courtesy resignation ay maaaring gamitin para bumuo ng mas matatag at unified na team sa ilalim ng isang common vision ng Pangulo. Number 3 naman, tinatawag nating public trust. Para sa publiko, ito ay maaaring sinyalis ng transparency at determinasyon ng pamahalaan laban sa katiwalian. At As to the cons, number 1 dito, ang uncertainty in the governance. Nagkakaroon ng destabilization lalo na kung biglaan o hindi malinaw ang pamantayan kung sino ang tatanggalin o i-retain. Number 2 is it political drama? Some critics call this a drama or simpleng palabas. Lalo na kung ginagamit lang ito para palitan ang mga hindi kaalyado sa politika. Number 3, ito naman ang demoralization. For career officials na nagtatrabaho ng tapat, ito ay maaaring magdulot ng panghihina ng moral. So, tanong ng marami, is this drama or genuine reform? as a political analyst, I'd say It depends. kung may malinaw na proseso, malinaw na criteria, at may layunin na magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa bayan, then It's valid governance move. pero kung ito ay selective lamang parang performance for the cameras, then yes, pwedeng sabihing political drama lang ito. At the end of the day, hindi tayo ang magpapasya kung drama ito o hindi, kundi ang taong bayan mismo. Sa batas, may tinatawag tayong doctrine of pleasure. Isang konsepto na ang mga appointee ng Pangulo ay naninilbihan at the pleasure of the President. Ibig sabihin, pwede silang tanggalin anumang oras kung mawala ang tiwala. Ayon naman sa Administrative Code of 1987, particularly in Book 3, Title 1, Chapter 10, Section 44, so it states that the President shall have continuing authority to recognize the administrative structure of the office of the President. At the legal maxim na dapat nating tandaan, Solos Populi Suprema Lex Isto, meaning the welfare of the people shall be the supreme law.
Kaya kung ang layunin ng courtesy resignation ay para sa kabutihan ng sambayanan, ito ay naaayon sa prinsipyo ng mabuting pamahalaan. Mga kababayan, ang pamahalaan ay instrumento lamang ng taong bayan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa atin. Sa mga isyong ganito, Maging mapanuri tayo, huwag lang tayong tumingin sa headlines. kung may gusto kayong talakayin tungkol sa politika, well, magbasa, manood ng balita. Maraming salamat.